Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 31, 2023. Patuloy pong umiiral yung shear line at yung low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Bicol region at ng ilang bahagi pa ng parte ng Visayas. Asahan nga po natin na makakaranas nga po tayo ng mga biglaan ng pagbuhos ng pagulan, bunsod nga ditong sa ating LPA at ng shear line dito nga sa may parte ng Mimaropa, Quezon, Aurora, Visayas and Bicol region. Yung northeast monsoon naman ay apektado niyan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos region, Cordillera, sa may Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa parte ng Mindanao at meron din po dito sa may parte ng Palawan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mababa pa rin ang tsansa nito na maging isang bagyo. Posible nga as low pressure area, papasok po yan dito sa may parte ng Sursugon at dito nga ay may posibilidad na malusaw na. At pagkatapos po niyan, meron po yung posibleng kasunod na additional low pressure area at pagkatapos po nun ay meron na naman isa pang low pressure area at yung kasunod nga, no, yung pang-apat na posibleng pumasok ay posible naman maging tropical depression or mahinang bagyo. Dumako muna tayo dito sa ating rain map animation kung saan makakaranas ng pagulan ang halos malaking bahagi ng Bicol region at northern portion ng Visayas. Maging dito nga po sa may parte ng Palawan, posible pong makaranas ng mga pagulan. Mamaya po yan alas 10 ng umaga. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ang halos sa buong Bicol region, dito po sa may eastern section ng Visayas hanggang sa may parte nga po ng Mindoro provinces, Palawan at ng Mindanao. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan, dito naman po sa may parte ng Birac, Catanduanes, asahan po natin meron tayong moderate rain dyan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, may posibleng malakas na pagulan o heavy rainfall dito nga sa may parte ng Siroma, sa Tinambak at dito nga sa may parte ng Naga. At halos sa mapapansin nga natin na ang gitnang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pagulan at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Luzon. Asahan na lamang natin dyan yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, may mga malalakas na pagulan naman dito sa may parte ng Daet. At asahan pa rin po natin na posible po itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan. At dito naman sa halos buong Luzon ay makakaranas tayo ng makulimlim na kaulapan at magiging maganda naman lagi ng panahon sa may parte ng Mindanao. At mamaya naman pong alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang parte ng Bicol region, Mindoro provinces at northern portion ng Palawan. Dito po sa may parte ng Romblon, Marinduque, makakaranas din nga po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng November 1 ng alas 3 ng madaling araw, makakaranas naman ng pagulan ng eastern section ng Luzon at may moderate rain naman tayo dito sa may parte ng Pulilio Island. At asahan nga po natin habang lumalapit o papasok dito sa may parte ng Sorsogon yung low pressure area, ito nga po ay magdudulot ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas, November 1, mananatiling makakaranas ng pagulan ang eastern section ng Luzon hanggang sa may partihan ng Bicol region. Pagpasok naman ng November 2, magkakaroon tayo ng possible low pressure area. Pagdating naman po ng November 3, mapapansin nga natin yung shear line ay aangat yan hanggang dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Meaning to say po niyan ay hihina ng bahagya yung ating northeast monsoon o yung amihan. Pagdating naman po ng November 4, ito nga po yung low pressure area. Ito yung low pressure area natin. Napakababa naman ng chance nito na maging bagyo. Pero magpaulan po ito dito sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. By November 5,
Asahan nga po natin na magiging maganda ang lagay ng panahon na ilang bahagi ng ating bansa maliban na lamang dito sa may parte ng Palawan na posibleng makaranas ng pagulan at nalusaw na nga yung low pressure area dyan. Pagdating naman ng November 6, asahan natin magkakaroon ng mga pagulan halos malaking bahagi ng ating bansa at mapapansin nyo nga po ang muling pagbugso ng amihan. Pagdating naman po ng November 7, magkakaroon na nga po ng panibagong low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 8, papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility at habang meron pa po yan, ito na nga po yung isa niya pang kasunod. Pagdating naman po ng November 9, yung low pressure area nga po ay posibleng malusaw yan bago nga po yan tumama dito sa kalupaan ng Mindanao pero magdudulot po ng pagulan. Ito nga pong shear line dahil nga sa paglakas nung northeast monsoon at ito nga pong isang sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay malaki ang tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging senaryo ng mga posibleng sama ng panahon na magdudulot nga po ng mga pagulan sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating